Ikaw ba yung tipong taong nagtatanong, Kung saan napunta ang pinaghirapan kong pera. kung gusto nyong malaman ang top money wasters po natin, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, grabe. Alam mo, dami ng gastusin. Siyempre, gusto natin maka-budget, makaipon, at makatipid. Pero sa totoo lang, kahit gusto natin, minsan tayo po ay marupok. Napapansin nyo ba na parang kulang na lang ang ating sweldo? Ano na kaya mga madalas nating pinagkakagastusan na hindi naman talaga natin kailangan para maiwasan? So ito sa pag-uusapan natin, number 1, ang top money wasters, uncommon money wasters, ano ang practical tips? At ito pa, meron akong i-introduce po sa inyo kung paano tayo magkaroon ng money-making machine para wala ka ng problema sa pera. Okay? So, start na po tayo. Una po, ano ba ang top money waster? Sulat niyo po to. Number 1, ang isa sa pinakamalaki na ginagastusan po nating araw-araw bilang mga Pilipino ay pagkain. Yes. Siyempre naman kailangan natin kumain. Pero minsan iba yung kain ng yung kailangan at yung kain ng kagustuhan. Oo, need versus want. Yung kain na kailangan, pag busog na, tama na. Pero sa totoo lang, meron tayong gusto 'Di ba? Yung parang, hindi nyo ba napapansin? Pag kumakain kayo sa bahay, kahit isang ulam, kanin, okay na. Pero pag kumain tayo sa restaurant, lalo na yung hilig natin na buffet, hindi lang isang ulam ang kinakain natin. 10 ulam o ilang kanin, ang daming kain. So imagine mo, sa bahay, nabubusog ka sa isang ulam, tapos kanin, pero dito, sa buffet, ang dami. So in other words, ang dami po nating kinakain na hindi natin kailangan. Mapa-birthday man, kasal, di ba? Yun Alam nyo ba, ito lang minsan bilangin lang po natin magkano po ang financial cost po nito. Pag kumain tayo sa labas, mahina ng 200 hanggang 500. At kumakain ka sa labas ng 3 beses sa isang linggo o 600 to 1,500 pesos per week. Sa isang buwan, 2,400 up to 6,000 pesos per month. Umaabot yan tumataginting na, syempre naman, per month, 28,000 to 72,000 pesos per year. Eating out. So, ang pwede natin gawin, kung napapansin po natin, medyo bawasan po natin. Number 2, ay sa pang top money waster na hindi mo napapansin, yung mga hindi nating kailangan na subscription. Yung parang, sige, Netflix nandyan na, Spotify nandyan, given na yan, o kailangan po natin for entertainment. Hindi ko natatanggalin yan. Pero minsan, napansin nyo ba, yung parang nag-trial ka lang ng download ng app, tapos sinasabi, you can cancel anytime. Tapos bigla mo na lang nakalimutan na i-cancel. Pero buwan-buwan, nag-charge pa rin sila ng 300 to 500 pesos per month. I-check nyo po yung app nyo po ngayon. Lahat ng mga app nyo sa cellphone, baka ma-shock po kayo. Ako na-shock nga ako na may binabayaran ako ng 5,000 pesos per month na app. 60,000 pesos per year. Na hindi ko napapansin. Di ba? Nagigets nyo? I-check nyo kung magkano po yan. And then, syempre naman, tatanungin ko na si Just June Vibes, si Alpo TV, at syempre naman si Jean Coral. Meron ka bang mga unwanted na mga services? Ang pangatlo po na kailangan po natin i-check po yung tinatawag ng gadgets and technology. Ay grabe, isa rin malaking money waster po yan. Yung pag-upgrade ng mga cellphone. Para lang makasabay sa uso, parang makasabay sa trend. Average po ang nagagastos po ng mga Pinoy sa pag-upgrade ng gadget na sa 10,000 to 20,000 pesos per year. Kung isang gadget na binili mo. Pero pag hindi mo in-upgrade for the year, so ibig sabihin yan, nakatipid ka ng 10K to 20K. Ito pa isang top money waster po natin. Uy guys, kung kayo ay tinatamaan na po, type aray sa comment section. Pang-apat naman po ito, online shopping or impulse buying. Grabe. Ngayon, ang bilis na po talaga umorder, di ba? Click lang, check out, done. Wala nang hiningi ng information. Alam mo ba, kada transaction mahina na po. 200 sa 500, minsan umabot pa ng 1,000. So imagine mo, pag ikaw ay gumagastos ng 1,000 na lang per month. 1,000 per month times 12 months, that's 12,000 a year. Mahina na yun, mga kapatid. Ito pa. Isa pa talaga nakakabutas ng bulsa. Ito. Atin-atin lang to. Busina lang po ako. Luho at bisyo. Inom, yosi, sugal. Inom, yosi, sugal.
mahina na po 2 to 500 pesos per day. Yossi pa lang, magkano na po? Inom pa lang, magkano na po? Kung 200 to 500 pesos a day, di magkano na? Gawin mo na lang sa 200 times 30 days, 6,000 a month, times 12 months, 72,000 per year. Kung sa 500 naman po yan, di ba, times 30, 15,000 po yun. 15,000 times 12 months, that's 180,000 pesos per year. Kaya mga friendship ngayon, magbibigay po ko sa inyo ng 3 practical tips para maiwasan po natin ang paggastos ng sobra-sobra. Pero bago natin gawin yan, commercial muna. Para sa mga taong gustong kumita ng unlimited income at gusto nyo magkaroon ng money-making machine or ATM sa bahay, may sorpresa po ako sa inyo. Oo, sa dulo ng video, tapusin mo to sa dulo. Okay, so ano po ang gagawin natin para mabawasan po natin? Number 1, create a budget. Maglaan ka ng budget para sa mga gastusin mo. Isulat mo ang monthly expenses mo at sundin mo na maigi, di ba? I-monitor mo ang spending habits. Kung wala sa budget, huwag mo siyang gastusin. Yun lang. Kung gusto mo mag-shopping, maglagay ka ng budget, lagay ka ng limit. Di ba? Kung gusto mo uminom, maglagay ka ng limit. Kung gusto mo kumain, maglagay ka ng limit. Wala namang problema sa pagkain, sa paggastos. Ang importante, may limit. Pangalawa, mahilig ka kumain, matuto, magluto sa bahay. Mamalengke ka na lang, pagkatapos luto ka na sa bahay. Iba pa rin di ba, pag nagluluto ka sa bahay. Or if not naman, gawin mo, mag-invite ka ng mga friends mo. Kung mahilig ka talaga kumain sa mga masasarap, sabihin mo sa mga friends mo, uy, magaling ka magluto. Punta ka na sa bahay, luto tayo, potluck tayo. Ikaw magluto sa bahay. Pangatlo, mag-review ka ng mga subscriptions mo. Yung mga hindi mo ginagamit, tanggalin mo na. Think before you click. And then last but not the least, kung gusto mo rin siyempre gumastos, maghanap ka ng alternatibo na mas mura, mas affordable. Huwag natin talagang shopping na pulubi later, travel na pulubi later, kape-kape na pulubi later, inom-inom na pulubi later. Ha? Kaya maka-ipunaryo ang unang hakbang tungo sa financial freedom is called financial responsibility. Alamin natin kung saan napupunta ang ating pinagpagurang pera para hindi na lang tayo kamot-ulo at magtataka. Tatandaan, bawat piso na may ipon ay syempre naman dagdag para sa ating kinabukasan. Kaya para sa mga tao na nagsasabi, Chinky, nagustuhan niyo ba itong episode na ito? Kung nagustuhan niyo, type gusto. At syempre yung pinangako ko po sa inyo, gusto niyo ba magkaroon ng money-making machine? Kung gusto niyo malaman paano magkaroon ng money-making machine sa bahay, ito ang gawin niyo. Pumunta na lang kayo sa comment section o description section. Meron na pong link doon at panoorin niyo na lang po paano magkaroon ng money-making machine. Sana naman nakatulong tong episode na ito sa inyo, na enlighten po kayo. Iwasan po natin ang paggastos ng mga pera na hindi naman natin kailangan. Ito lang ay napupunta sa kagustuhan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.